Ayan. Ayan na. Okay. Para masagot ang ating mga katanungan, Aha. joining us, Yes. Tatay Jerry Marshall. What's up, Tatay Jerry? Isang magandang umaga galing Yes. sa amin dito. Teka lang, yung Morning, Tatay Jerry, morning. yung lihis mo. Yan, gitna mo pang konti, Tatay Ayan. Jerry. Yan. Yes. Good morning. Good morning po. Ayan. Okay. Okay, Ready po Tatay ba? Jerry, for context, please, story behind the Casimero. What could have been a Casimero versus Donaire fight? Okay, let me plug in my phone first before I die. Oh, sure. No problem. Kanina pa kayo eh. For sure. For sure. Bibigyan ko lang sana kayo ng teaser eh. Puto na. Hindi. Bigla. Yung teaser, dumulat eh. Okay, what was your question? Context behind what could have been yung kwento behind what could have been a Casimero versus Donaire fight. Kasi before Saul Sanchez, Donaire was in the mix of the conversation. Right. Lahat siyang fini-field nila, right? So, I mean, as far as you guys are concerned, hindi nyo alam to in the background to eh. This is happening dito sa amin. Right? Yeah. So, ito si Ito, nagpadala ng message kay Rachel. Kung tatanggap daw sila ng laban kay Casimiro for the purse value na 350. Sinabi ni Rachel, I'm sorry, you gotta come up a little bit. Kasi bababa, kung kami bumaba ng ng presyo, lahat ng mga presyo sa amin ay pababa na ng pababa. Yes. Magkanong hinihingi nyo? 500,000. Hindi namin kaya yan. Okay. So, we'll call that the negotiation over. Tapos yun nga, lumipat sila sa mga other, of course, si Saul Sanchez, happy na yan. Siguro makakuha ng 250,000 eh. So, tinanggap nila. You know, yung laban. But when that was offered sa camp nyo, kay Champ Nonito, minention din nila yung what was gonna be offered kay Janriel dito sa laban na to. Dito sa possible matchup na to. Wala na sa amin yun. Wala na sa amin. Ganon din kumukha nga nun. If you ever saw the conversation between Silver Boys at saka kay Champ Nonito na nagkabanggaan sila. Yes. Sinabi ni Champ Nonito, you don't know what Janriel is supposed to be receiving pag kinalaban niya ako. This was some time ago, Yeah. Pero alam namin kung anong offer sa kanya. Because sa amin manggagaling yung offer eh. See? Pero yung kay Ito, ibigay sa amin yung makukuha ni Janriel, that won't happen. You know, siya nang bahala sa fighter niya. Yeah. Pero yan, realistically from 250 to 350 ang kita niyan. Hindi lalaki. You know, hindi ba pinagmamayabang niya for some time there, pinagmamayabang na naka 1 million na daw siya. Yeah. Sabi niya. Yeah, well, 350. 350 times 3, 1 million ka na. Yeah. Samantalang si Champ Nonito, nakuha niyo sa isang laban. Yung kay Rigondo, 250 lang nakuha niya. Ni Casimiro, 250 lang. Wow. Samantalang si Champ Nonito, 1.2. Wow. So makikita mo yung difference ng you know. So why would you price yourself down if you are getting that big of a pay? You know. Nakita ko nga before I forget. Nakita ko yung yung interview nyo kay kay Boy Bisa. Jason. Yeah. You know, ang masasabi ko lang yan, if you give him much credibility, kayo kako naluloko. Okay? Because I guess you can read our faces during the interview. So no, after I see the first part of that interview, I go, oh shit, this guy is pulling you guys' leg. You know, and
if he did so, if he was able to change your mind sa ano nyo, magandang selling point niya. Because that guy is a clown. You know? I mean, inupakan siya ng utol niya dito sa Las Vegas. I don't know if you knew that. Oh. There have been a lot of rumors about that. Umalat din yun. Umalat din. Go on YouTube, tignan nyo yung Butod Channel 2024. Okay? Ang first ng video noon na pinakita nila is yung mugshot ni Jason Casimiro na sa kamukha. Okay? Ang utol niya gumawa noon. Now, why they got in a fight, I really don't care. Right? Pero yun ang mga niya. Tapos, yun nga, sinasabi pa niya, meron siyang siguro a week before yung interview niyo, nag-LS siya na sinasabi niya ang mga Donaire daw walang tulong na ginawa sa kanila. I mean, ang umpisa niyan nung nung in-interview si Casimiro, sabi niya binastos daw siya ni Champ Nonito, hindi siya kinausap, nakita daw sila sa gym, hindi daw marunong magtagalog, hindi marunong magbisaya and shit like that. Pero nang nagpunta sila sa San Diego, nag-apologize siya na nagsisinungaling lang daw doon sa ginawa ninyo. Pero yun, hindi na nakadating yun dito sa mga fans nila. Yeah, doon sa mga fans ni Champ Nonito na sinira nila because gano'n ngayon ang thinking nila na gano'n si Champ Nonito. Pero behind all that, tinulungan pa rin sila ni Champ Nonito kasi wala siyang laban walang manager. Naghahanap ng manager. Si Steven Lunas, if you know him, na-cut man ni Casimiro, tinawagan si Rachel. Kasi yung tinatawagan niya si Jose de la Cruz, which is the manager now ni ayaw entertainin yung tawag niya. So si Rachel naging parang intermediary, kinausap si Jose de la Cruz. Bigyan mo ng chance, ganyan. Binif up niya si Casimiro. Even though she really doesn't know him, right? Binif up niya. So binigyan ng chance ni Jose de la Cruz na hawakan si Casimiro. That's one. Tapos nung nasa laban na I believe Inoue 1 nung nakasama namin si Akaho. Yung laban ni Casimiro, nakalaban ni Casimiro sa Korea. Tinaban ni Akaho. Kaibigan niya ni Champ Nonito si Akaho. Sabi niya gusto niya makalaban si Casimiro. So tinawagan nila Champ Nonito si Jose de la Cruz, binigyan nila yung challenge video ni Akaho kay Jose de la Cruz. Sabi, ito gusto yung kalabanin. Naghahanap kayong kalaban, ito ang kalaban. So ibinigay, natuloy yung laban niyon. Tapos ito putang na si Boy Bisa, sinasabi wala daw tinulong sa kanya ang Team Donaire. Kaya kami totally pissed off kami dyan sa magkapatid na yan, sa mga yan. Sa Okada nagrereklamo sila. Bakit daw ang Team Donaire nasa Okada at sila nasa another hotel, venue. Hindi niya naiintindihan yung ginawa ni Champ Nonito at ni Rachel na commentating, libre. Kasi yun ang kinontrata sa kanila. At saka yung mismong Okada, kinontrata sila also mag-meet and greet ng mga VIPs nila dun sa likod. So, para mang give and take na, yun ang binigay sa amin, yung kwarto na, tsaka actually, pati yung mga accommodation, kain and stuff like that. Tapos yun ang binigay ni Champ Nonito sa kanila, yung commentating, at saka yung meet and greet sa mga VIPs nila. Sila Casimiro nagrereklamo kasi sila nasa kabilang hotel. Ibinayad lang nila para makakuha ng hotel dito sa Okada. At ewan ko, na-engage kasi may nagsabi, this and that. Pero yun ang kinaabutan niya. Kaya as far as yung magkapatid, especially nga yung Jason, I wouldn't believe a word they say. Kasi matulis ang dila. Hindi
And sa mga Tsaka parang, LS na yun din yung nagiging shtick nila. Parang Hindi they're yung shtick nila eh. Parang it's to create agitation. Tapos wala. It's to... Basta nabubuhay sila sa issue. Kaya nga sinasabi ko nga rin na yan, yung pagka pinibring up si Casimir, sinasabi namin, this is going to be a make or break fight for him. Kasi he's not getting any younger. There's no direction in his camp. Hindi natin alam ano pa ba. What does Treasure Boxing have in store for him? He doesn't really have a camp. Diba? So, with ikaw, with the way you see this fight folding, diba? Yan, Tatay Jerry, what are your thoughts on John Rial's upcoming fight sa October, given na he hasn't really changed anything? Ngayon, based on yung huling sinabi namin, sabi nila, magkakaroon daw sila ng strength and conditioning tsaka nutritionist daw. So, how do you see this thing unfolding? Bro, wala pa ako nakikita. Hindi ko pa nakikita. Ako, usually, I make my decision on weigh-in. Because that's when you find out kung anong kaso ng tao na nag-get. Right? You could see in his eyes, you could see his actuation, pagtayo, pag-post ng silang kalaban nila, magpo-post off sila, makikita mo. In this case, bago pa lang. Okay? Just knowing what I know of Casimiro camp and stuff, doon ako kay Saul. You know, hinihintay ko na lang magbukas nga yung betting site dito na makakataya ako eh. Right now, hindi pa open eh. But I will bet, you know, and depending how much I plan to win and lose, kung paano, di ba? Pero yun nga, kako, sabi ko nga sa iyo kanina, yung Bro Franco, yung napalalunan kong pera at ang tinataya ko is strictly, gambling money, win and lose yun since naglararo pa si Champ nito. Win and lose lang. Nandun kasi nakikita ko kung anong potential niya eh. Kaya kamukha nga nung kay Ubali, marami nagko-comment sa mga LS na matatalo si Champ nito kasi matanda na raw, nasa 40s na, ang kalaban daw niya bata. O sige, okay. 10,000 says he's gonna win. Nalo ang 47,000. Panalo! Thank you. You know. Dollars yun ha? Dollars. Hindi po pesos yun ha? Dollars. Bro, meron akong sashel. May sashel ako na doon ang kargada kong baril. Nando sa palagi. I have strictly for betting. Hindi, yung bag na yung palagi kong dala. Pero yun nga, nung kinuha ko yung pera sa casino, I had to take the gun out so that the money will fit in the bag. So isipin mo, man, bundles of fucking $100 bills. Bundles. Wow. You know? Pag hinampas ka ng bag ko, rindi utak mo, man. Sulit. Tapos sabi sa akin nung cashier is, we have security. We have security. They can escort you out. Sabi ko, no, that's fine. Bibigyan ko pa ng tip yung putang na yan. Yun nga eh. Diba? Pero speaking of Nonito, ikaw, Tatay Jerry, you're the closest one we have to the Donaire camp. Where do you attribute yung resiliency, yung perseverance, and yung longevity ni Nonito Donaire sa boxing? So at least people who are watching this in the local boxing scene can help. This can help them out. Yeah. Well, first of all, ang dyan is frame of mind. Okay? Ang niya, it's whatever he manifests makes it happen. Utak niya nagtutulak. Right? Hindi pinipwersa ng katawan, utak niya nagtutulak. Okay? Then the way he takes care of his body. Okay? Wala siyang laban until siguro end of November, beginning of December. Pero he's training already. His weight is within 7 pounds of 118. Wow.
You know, it's not hindi Wow. umiinom, walang red horse. I mean, once in a while, I guess, kung kung magse-celebrate, you know, celebratory drink and stuff like that. Pero hindi yung ano ka ba, papaka lusaw ka sa alcohol, Yeah. you know. Yan ang mga you know, tapos ang ano diyan, since Rachel is the trainer, you know, ang ano nila, ang camaraderie nilang mag-asawa is that na ano ba, isang sign lang and he will execute in the ring. Numero lang ang sasabihin. He will execute. Actually, na-inculcate na rin si Doc J diyan because he was the defensive coach. Yes. Yung last laban ni Cham Nonito. That's why yun nga mababalik kami sa Cebu sa pag umpisa ng heavy training niya. So yung mga ganun na ang kaya ako I don't know, I'm critical ako. If you're gonna ask me sino sa mga Philippine coaches na trainer ng boxers natin ang magaling, ang isa lang masasabi ko si Doc J. Okay, don't give me any other so yung coach nito. No, I don't believe in that. Kasi pag ikaw ay trainer, hindi ka magkakaroon ng pagkakamali because pag ikaw nagkaroon ng kakamali, yung fighter mo nagsasuffer eh. Okay? Like for example, ito si Joven Jimenez. Inilaban si dalawang beses ilinaban si si Angkahas. Biro mo hindi ko muna Catman. Oo. Bakit hindi kukuha ng Catman? Kasi daw, yung Catman kukuha ng hangin. Kukuha ng hangin doon ringside. Mawawalang hangin na pupunta kay Jerwin. Yun ang rason niya. Putang nakako. Pag nasugatan si Jerwin. Yeah, panoorin mo. Ewan ko kung nandun kay Kuya Nim Wells channel yon, in-interview na siya at si Mandirigma, in-interview niya si Joven Jimenez. Yun ang sinabi. Sabi ko, putang na tarantado to. I mean, you need everything you need for your fighter. Oh yeah. One of them is a Catman. Puti, masugatan yung fighter mo. Ikaw magagawa nung sugat at ikaw yung magbibigay sa kanya ng instruction kung anong gagawin niya sa laban. Hindi mangyayari yun. Yun ang mga ganun na mga thinking na na medyo crooked. Hindi medyo sablay yun sablay yun. Ngayon ang tanong ko ngayon, eto ba si Joven Jimenez nagboxing ba talaga? Saan niya nakuha ang training niya, capabilities niya? Ako sorry sa mga Pilipino natin, mga kapatid. Medyo pag may magdi-deep dive diyan. Yan. Alam mo kasi sa atin mga Pilipino, yes man tayo eh. If you're the boxer, sinabi sa'yo ng trainer, gawin mo to, gagawin mo. Kahit na mali. That's the way our Filipino mentality is. That's why we were trying to break that with Christian Araneta, for example, number 1. Dinala dito ni Champ Nonito sa well, with the help of IPI, Omega Boxing, dinala nito with their support. Naka-experience si Christian Araneta na kalaban tong mga puti, mga Meksikano, kung sino-sino rito, pinagbabanatan niya. Pinagbabanatan niya, hindi pabor yung medyo easy sparring, hindi, binanatan niya. Pinagsayaw niya ng Watusi, yung putang negro, 126 pounds na na kalaban niya rito, pinagsayaw niya na kung wala lang referee doon sa sparring practice nila, tulog yung kalaban niya. Grabe. You know, that's with 16-ounce gloves and headgear. That's how much Christian Araneta lakas daw talaga sumuntok ni Christian eh. Nakita mo nung nakalaban niya si Magramo. Actually yun, ako at saka si Cham Nonito dapat na pupunta ron eh. Because we wanted to see the effect of that training. Kung nag-change sa psyche ni Christian. Makita mo talaga ibang laro. Yun ang gusto namin mangyari dyan sa lahat ng Omega people. Okay? Kasi iba yung Tsaka on a side trip, on a side note, si Tatay Jerry, the night of the fight,
Dala niya na yung bagahe niya. Sabi niya, hindi, saglit lang itong laban na to. Sabi ko, sabi ni Tatay Jerry, saglit lang yung laban. Sabi ko, si Magramo to eh. Magramo to, tapos, steady lang siya eh. Sabi niya, ay hindi, saglit lang to. Sabi niya, tapos yan, diretso na ako airport. Ano na ako? Sabi ko, seryoso ba to? Puta, dala niya nga yung maleta niya dun sa venue. Putang ina, 1 round nga lang. Yeah. You know, that is pero, how. Pero on that, Tatay Jerry, what are some of... Go, Tatay Jerry. That's how strong our is with Christian. Sa nakita namin, dun pa lang sa Omega, up until dinala namin dito sa Amerika, yung pinakita niya, hindi cowardness, hindi chicken shit na tatakbo ka kung nakapag-rumble ka. Hindi, puta, banatan sila ro, suntukan sila. Oh. Talagang maririnig mo ang tama na I saw some of the videos. Grabe. Yeah. Kaya ako, kumakaharap niya ulit si Natchinga. Noon last time sila nagkaharap, pinabagsak niya si Natchinga pero dinaya siya. Okay, wala nang problema yun. Kung makita niya ulit to, patutulugin niya. Garantisado patutulugin niya. You know? Kaya, sure, kasi based on how much he's improved since then, talagang I would definitely believe you on that one kasi ang layo na yung improvement ni Christian since he went there. Kita na rin naman dun sa mga training videos nila. Unfortunately lang na-injure siya recently, but you know, hopefully when that fight does happen mas galing, mas malakas na Christian Araneta makita ng mga tao. And hindi na nila makakalimutan yung pangalan Christian Araneta. Yep. He'll be the next big thing diyan sa sa Pilipinas. Si Christian. Yun lang nga kailangan asikasuhin eh. You know, because there are other people that's coming up, KJ Kataraha, you know, Kaduran, you know, yung mga they're up and coming, pero ito garantisado na eh. Nandun eh. You know, all you gotta do is guide them properly. That's why I said, we will work on it na ma-elevate siya sa WBC. You know, kasi sila Rachel na nag-asikaso noon pa, kaya siya na-rank sa nung nagpunta sila Rachel sa convention. You know. So, ako, yan ang kasi diyan sa Pilipinas, sino ba naman ang gumagawa nun? You know, inaasa nila MP. MP, asikasuhin lang ng MP sa kanila, yung mga tao nila. Para maka-position sa ranking ng WBC, WBO, WBA, IBF. You know. So ngayon pag yan sila palagi silang imbitado ngayon. Yung mga ganyan pala, Tatay Jerry, how do you get better at that? How do you get your fighters listed? How do you improve the rankings? How do you... Well, first of all, siyempre meron kang contact diyan sa mga sanctioning body na yan. Ngayon, in such a way, yung ibang tao sumusulat na lang. Oy, Choy, panig mo nga to so ito nakalaban nito, ganyan. You justify yourself and they bring him up, right? Pero ang nangyari kay Christian, since sila champ, nando sa convention, ipinaglaban nila mismo. Kasi tatayo ka nun eh. Tayo ka sa harapan ng sasabihin mo doon sa mga voting populace ng convention na itong reason kaya namin gustong itaas ng taon to. You know? Ito pala si si Kuya Steven. Napan ka Kuya Steven. Corner man from YouTube. Ayan, salute sa channel. Shout out Kuya Jerry. Good morning. Yeah. Ayan. Ano to? Chip Sneaker Eats. Si Joe Luis. Katman ni Casimero dati. Hello po, Tatay Jerry. Okay. Kaya Nako, may galit kay Tatay Jerry dito. May galit.
Puro kakayabangan. Kalbo, laos na yan. Manugaw po, Ayos ilang yan. beses na natulog sa Luna. Kasi tayo may Lona. ibig sabihin. Lona po, Lona. Lona. Okay? Ito si Kuyang Joseph. Okay. Oo. Yan pala yun. Okay. So, Kung gusto niyo magpaturo habang mag-train nandito ng si- magpalipad ng kalapate diyan. Pero walang alam yan sa boxing. I'm telling you that now. Walang alam yan sa boxing. Okay. Sumusuntok ng mitts, sinuntok niya sarili niya sa buhay. Diba? Para nakita nyo naman kami, di ba? So, di ba, in-interview namin si Coach Jason, in-interview natin si Tatay Jerry ngayon, di ba? So, at least tayo. Di ba? Makukuha natin lahat ng panig, di ba? So, Tatay Jerry, habang nandito ka, this is something na we had a conversation sa Cebu. Go. Hindi, sasabihin ko lang, between the two of us, kung checkin mo ang panig namin, si Boy Bisa, puros yap-yap. Ako, kung ano man ang sasabihin ko sa'yo, mapapatunayan ko, papeles. Whether it be text, email, yung mga ganun bang Kaya dyan, Nako, may pagpasihan resibo. nyo. May resibo si Tatay Jerry. Oh, definitely. Kailangan mo na resibo eh. Oo. Di ba? Yan, habang nandito si Tatay Jerry, we had this conversation sa Cebu. It was very good and I hope, this is something Tatay Jerry can share with local fighters. Okay? Yan din. We advocate local fighters. Tatay Jerry, you are able to see how local fighters train, the local local boxing industry here, and you can compare it to how it is being done in the US. Ano yung mga immediate pointers na pwede mong i-share na pwedeng gawin ng mga local boxers natin kung gusto nilang iangat yung career nila? Kailangan mag-think out of the box, bro. Okay? Because ang isang trainer natin is the same as the other trainer. As the other trainer. Lahat sila pare-pareho. So, pag ikaw na-train itong yung makakalaban mo, ang gagalaw niya pareho sa gagalawin mo. That is true. So, if you know the same technique, di mahirapan ka lumusot. Yes. Okay? Kamukha sa taekwondo, for example, ang spin hook kick, right? 360 round kick. Yung mga ganyan, gulpid-gulat yan eh. Kung ikaw gago, bato ko ng bato nun, babantayan ka ng kalaban mo. Kung ikaw, kamukha ni Cham Nonito, bato siya ng bato ng power hook niya. Pag tumama, it's devastating. Yes, understood. Pero nung kinalaban niya si Gabalyo, anong ginawa ni Gabalyo? Idinikit yung kamay niya sa mukha niya. Para ma-block yung hook na yun. Okay. Nung 4th round, sinigaw sa kanya nung anak ni Cham Nonito kay Nonito, nando sa ringside yung anak niya. Body shot, dad. Puta, dinukot ni Cham Nonito yung body shot kay Gabalyo, bagsak. Kasi hindi niya in-adjust eh. Nakadikit lang palagi doon, takot siya sa hook ni Cham Nonito eh. Yun, yung mga ganun ba, kako masyadong na-fixed ang mga tao doon sa training, sa mga trainer, nawawala yung utak nila. Kailangan wide open ka mag-isip. Hindi porket yun ang madali, yun ang gagawin mo. Yes. See? Wow. Okay, tama yun. Alam mo bro, at saka ako kung ako tatanungin mo, I'm not afraid to say, if you're bullshit, I will tell you you're bullshit. If you're a no-name trainer and you're claiming to be the best, well, tough shit. Somebody's better than you. Especially kung fighter mo natatalo. Right? And that's why most of our fighters natatalo. It's not because yung fighters natin mahina. Mahina yung trainer. Wala silang bagong mabigay kay sa mga fighters nila. Kamukha ni Jason Casimiro. Ano ba naman alam niyan? Hindi man tumatakbo yan eh. Puro Smiths lang ang pinapakita niya
Casimiro, tingnan natin kung yung meatwork mo ay magtatrabaho kay Saul Sanchez. Because ang ginagamit ni Saul Sanchez, the strength and conditioning, si Memo Heredia. Oh, former strength conditioning coach pala nila. Yes. Ako si Memo. MP yan eh. MP yan eh. MP si ano eh. That's former Saul strength and Sanchez. conditioning coach din yan. Oh. Very respected. Oo. NPC Saul Sanchez, nakita ko nga eh. Yeah. Kaya dyan lang mismo. Yun nga yung, yan yung added spin sa Saul Sanchez Casimero fight eh. MP si Saul Sanchez eh. The fact that MP si Saul Sanchez is the added spin. Tapos yung additional bonus pa doon, si Memo Heredia ang tutulong kay ano. See? Yung MP na lang eh, yung any bullshit na palalabasin ni Casimero, whether kung pwede 123 pounds tayo maglaban, hindi yung 122, kung ano man ang gusto niya i-twist do sa weight limit, hindi siya papayagan ni ano. Si anong harap diyan eh? Si Sean Gibbons. Nako. Masama ang ano sa kanya ni Sean Gibbons. So hindi siya pagbibigyan. Hindi siya tumungtong ng tamang timbang, bayad yan pina. Ngayon, hindi pa rin niya makuha yung timbang after 2 hours, walang labang. Tanggal siya ngayon, wala siyang kita, samantalang si Saul Sanchez, pwedeng kumita. Easy yan. Pag lumagpas siya ng siguro mga 25,000 dyan, piner yan, sa timbang. Na, bigla nagbigay pa ngayon ng pang-content ngayon si Tatay Jerry sa mga Casimero Casimero vloggers, magpasalamat tayo. Magpasalamat kayo kay Tatay Jerry. Okay, magpasalamat tayong lahat kay Tatay Jerry kasi ngayon may bago na naman kayong content idea, Saul Sanchez. You heard it here first. The fighter from MP is going to create another story in the Saul Sanchez Casimero fight. It's going to be Casimero versus MP. Mag-aharap uli si Casimero, the Casimero camp versus the MP camp. So, ayan, Sean Gibbons versus... So, it adds spice to the story behind the fight of John Riel Casimero versus Saul Sanchez. So, mag-thank you kayo kay Tatay Jerry kasi siya nagbigay ng information na yan. Grabe! To si Tatay Jerry, mga buwelo ngayong araw na to, hanip eh. Alam mo bro, any LS akong pumunta, most of the people are fans. You know, yung bukabibig nila is narinig ko so and so. Hanggang narinig lang. Wala silang actual experience. Kamukha nito si Bobong Joseph. Kaya lang nakapanik sa nakapanik sa Lone ng flag ni Casimero eh. Yun lang. Walang alam. Nung lumaban sa Okada, nandun ang buong pangkat nila, nandun sa corner ni Casimero. Hindi naiintindihan na may credential allowed para nandun ka sa kanto. 4 maximum. Pero yung buong pangkat nila nakatayo doon. Kako, lucky siya, hindi ako nasa security. Kung nasa security, kinikout ko siya. Mahilig yan sa mga sa mga kalokohan na ganyan. Pupunta sa laban ni Vince Paras. Present siya hahawak ng flag. Yung mga tao man gusto magpakita na na sila somebody. Sa talaga naman nobody sila. Hahawak-hawak ng flag doon. Sabi ko kay Vince Paras, mag-iingat ka kung sino ang mo because tandaan mo yung mahawak ng flag mo thinks he represents you as a team. Yeah. Ang credibility ng taong yan palpak. So, yung gusto mag-sponsor sa'yo, baka isipin, ikaw din palpak. Mag-iingat ka. Preno nung challenge yan si Cham Nonito, in-email ko yan sa Facebook Nabi ko, tandaan mo ka ako, ikaw hahamon-hamon kay Cham Nonito, sabihin mo sa manager mo, ikaw ka ng insurance. At si Cham Nonito hindi nagluloko. Baka gusto mo mapalayo na pala ni Montiel.
mangisay ka na lang dyan sa kawawa ng asawa at anak mo. You know? Ano lang just strictly speaking, diretsuhan tayo. Walang bullshit. I don't believe in bullshit. You know? So, ako yun ang mga breaking news natin ngayon. Hindi ko pa lang pwede sabihin kung sino makakalaban ni Champ Nonito. At saka kung kailan. Basta abangan natin 'yan. Abangan natin 'yan, Tatay Jerry. I'll make sure that I drop it to you kung kailan ipapakawala ang Yeah, pero nauna na sa inyo si Pao Salud eh. Kasi pala Okay lang 'yun, Tatay Jerry. Iba, magkaiba ang market namin. Magkaibang market namin. Yeah. I understand that. Kasi more of contact sport kayo eh. Yeah. So, yep. So yung isang comment mo doon, Tatay Jerry, babalikan ko lang So, tama ba yung pagkakaintindi ko? So, if Casimero wins this fight against Saul Sanchez, he is back in the radar of Champ Nonito. Ini-mention ni Champ Nonito yun. Kasi nagkaharap sila ni Prenom doon sa LS nito ni Luga. Sinabi niya, I don't care niya after this, itong laban niya nga sa December, ng 2025, either si Prenom kalabanin niya o si Casimiro. Yung kay Casimiro, all it takes is 500,000. That's all it needs to happen. Which is the minimum, di ba? It's just the minimum. Yeah, minimum yon. Now, gusto niya magbigay ng extra, okay yon. Okay din yon. Lalagay ko sa bulsa ko. Oo. You know? You know? Sa kanila yon. Kung gusto nila manlimos, ito nga si nang lilimos ng sa mga OFW, to si Joseph. Nanlilimos ng $200. Ha? Pero kailangan manalo si John Riel kay Saul. Well, kailangan manalo si John Riel kay Saul bago niya labanan. Yeah, pero bro, isipin mo, si Saul Sanchez is nasa lowest of the low sa ranking. Pag siya ilinampaso niya si Casimiro, bakit pa siya ilalabanan ni Champ Nonito? Ina-knockoutin lang naman siya ni Champ Nonito eh. I mean, kasi ang backstory niyan, yun nga, nagmamayabang nga si Casimiro, kakayanin daw niya si Champ Nonito. Okay, show me. Parang ganun ang sinasabi ni Champ Nonito. Pero kailangan maglabas kayo ng 500,000. You know? True. Okay lang. Tama naman. Ngayon, yung mga natin, mga kapatid natin sa baba na pro Casimiro, kung gusto nyo, pautangin nyo ng pera si Casimiro para makakompleto siya ng 500,000. Tapos ibigay kay Masayuki Ito at iaabot kay Champ Nonito yan. Tapos hahanap pa ng venue. Ako, ang suggestion ko, New Star, Cebu. Mahirap makabili ng ticket yan pag nangyari yan. Garantisado yan, bro. Hindi makakabili, ordinary people, hindi makakabili ng ticket sa New Star. Garantisado yan. Na sold out. Yun ang pinaka-sold out. Baka may standing room for pa. Sure. For sure. For sure. Yeah. Yeah. Kailangan malaking venue. Kailangan malaking venue pag yan. Kasi malaking venue. Ano yan kumbaga walang malaking venue yan. MOA. Diba? Ikaw, JC, final question kay Tatay Jerry. Kasi Tatay Jerry, this is not the first time na dapat maghaharap si John Riel at si Champ Nonito, di ba? When John Riel was with MP, binalak nilang gawin yan. And nagkaroon ng falling out sa negotiations because of personal matters din. No. Pwede mo pa bang or what was the real issue there?
The real issue. Nako, ayan na. Ayan na. Because they Coach were Franco, claiming a person. baka gusto mo na isirado to. Elect mo, ha? Real issue, bro. Sige, kwento mo yan, Tatay Jerry. Kwento mo yan. Okay? Nag-iensayo si Casimiro sa gym ni kalimutan ko na dito sa tabi lang namin ng bahay namin yan eh. Kapitilyo. Nag-iensayo siya. Tapos nagbi-video si Sean Gibbons. Tapos humarap siya doon sa camera. Tapos sabi niya Donaire, do you want any of this? Ibig niya sabihin si Casimiro. Di sinabi ko kay Champ, sina-challenge ka na yun, may SG. Pinakita ko sa niya yung video. Okay. Tawag si Nonito kay Richard Schaefer. Tingnan mo nga kung masusunod mo yung laban yun. Puta naman, big man to si Richard Schaefer eh. Di sinulot niya. Ako yung laban. Pinadala yung kontrata. Wala pa nangyayari sa kontrata. One of the things stipulated in the contract that you must sign up to VADA 24/7, 365. Walang movement. Oh, shoot. Okay? Ini-stall nila yung yon. Come to find out, okay, the reason, first of all, the reason we asked for that, may nag-tip sa amin na on the juice daw si Casimiro. Oh, shoot. Okay? Ikaw pa lalaban ka kung kalaban mo on the juice. Oh, no. Kasi it won't be fair. Doon sa mga kapatid na natin sa baba, let me explain, ang juice, hindi Gatorade, banned substance, mga PEDs. Yan ang nandun. So, pinush namin, walang nangyayari sa application sa BADA. Si Rachel in touch yan with BADA. Yeah. So, tinitignan niya, dumating na ba yung application? Kasi nasa pool si Nonito eh. Wala. Until finally, binigyan na Rachel ng ultimatum. Uy, pag yan, hindi nyo pinagalaw yung application yan, we will cancel the fight. Labas pa si Silver Boys eh. Oh, you can't do that. Ginaganon si Rachel, gago ka. Hindi magagawa ni Rachel, tawag si Rachel. Cancel ang fight. Di kinancel ang fight. Kasi, tapos ang ni Casimiro, nung na-cancel yung fight na yun, ang next na naman niya, claim na niya nalabanan si Inoue. End of the year of that specific year. Yeah. Pero inaawitan pa nila yung laban kay Champ Nonito until nagkaharapan sila sa LS ni Pau Salud. Nagkausap sila. Ito namang gagong Casimiro tinatanong kay Champ Nonito kung pwedeng ipadala sa kanya yung kontrata. Sabi ni Champ Nonito, hindi pwede. It goes through your manager. Hindi ko pwedeng ipadala sa iyo yung kontrata. It's never done that way. Hindi pa daw niya nakukuha. Wala. Paano? Inipit ni Sean Gibbons tinakbuhan mo na siya pagkatapos yung laban ni Rigondo. Pagtakbo niya kasama yung pera. Kaya walang natira dito. Yung bank account niya, sinahid niya. Kaya galit sa kanya si Sean Gibbons. Kaya inipit niya yung kontrata niya. Wala siyang laban. Yun lang ang story nun. So yung twist po nila na sinasabi na Rachel got offended with whatever they were saying about her was not true at all. It's something, but it's not the it's not outlying truth sa nangyari. So yung deeper than that. Yung papeles nyo sa BADA, tirahin nyo. Tapos, ito si Silver Boys, para man dinidare niya si Rachel. Parang wala ka magagawa, babae ka lang Parang gano'n na labas ni Silver Boys hindi itong gagong Silver Boys, hindi naman niya alam na
itong mga taon to, sila Tom Brown, ang anak ni Tom Brown, sila Baba Arum, lahat yan nakakausap ni Rachel eh. Si Silver Boys, tagahugas ng plato ni Casimiro no nandito yung sa Amerika. Kala niya alam na niya kasi siya assistant siya ni MP eh. Yan ang hirap ng mga tao na nabigyan mo ng konting lakas kala mo challenge mo si Rachel sinat down niya yung laban ni kay Casimiro imbes na the biggest fight ng dalawang Pilipino nawala. Maraming nag-aabang nun and we were actually nung nababalitaan, we were thinking na yun possibly yung biggest payday ni Casimiro in his career if that happened. Well, yeah, during that time, point. Yes. Yeah, at that point it would have been. Yes. Pero hindi nga nung nagdidiskusyon si Casimiro at saka si Cham Nonito at saka si Silver Boys, ayaw ni Silver Boys ibigay yung telepono kay Casimiro. Sabi nga ni Champ, let me talk to John Riel. And I will tell him how much money he's losing but not fighting me. Pero ayaw bigyan ni Silver Boys takot siya Baka, kasi kita mo ang typical example yan ang Island Pacific nagbigay ng $10,000 na sponsorship kay John Riel Casimero. Ang ibinigay ng MP kay John Riel 2,500 lang. Wow. Nalaman ni Casimiro na gano'n ang kaso kasi tinawagan niya yung Island Pacific nagpapasalamat. Thank you for the 2,500 na may binigay niyo. 2,500. 10 ang binigay ko sa iyo. Dinapulgar. 10K. 10K. Yun. Finally, nagkadiretso siya. Binigay sa kanya yung 10K. Pero yung mga ganun ba, yung mga idiosyncrasies surrounding the boxers, hindi ko malalaman yan. Mga fan lang kayo Right? Yeah. Yung mga hindi talaga nakadikit sa boxing Puro I think sila I heard Kaya kaya nagiging convoluted ang story sabihin nila, si Cham Nonito dinaga at ayaw labanan si Casimiro. Hindi, gago si Casimiro ang dinaga at ayaw magpabada test. Kasi lalabas meron siyang sa katawan mga peds. Kasi hindi bansot si Casimiro 5'4". Nakita mo bang gano'n kalaki katawan? Lalo na ngayon. Puros lechon ang kinakain. Pero laki ng katawan. Hindi lalaki katawan kung walang tulong yun I mean, noon ako nagpo-football ako, yan. Sa high school. Uumpisa ka peds para lumaki yung katawan mo Lalo na lalabas ka ng front line. Paglabas mo pala ng line, titirahin ka na agad Pag wala kang bigat, lilipad ka. Kaya yun ang storya noon. Diba? So now you know. Grabe. Yes. Grabe to. Diba? Grabe. Ayan. Tatay Jerry, we appreciate your time. We appreciate the stories. Yung susunod na bisita mo dito, hopefully yan na yung fight announcement ni Champ Nonito. Good news naman. We will be maaga pa. we're gonna expect that. Maaga pa. Diba? Maaga pa. Yeah. Kung next week lang maaga pa. Iipitin yun until November. At best November niya ipitin Hindi, yung susunod na sa susunod na pag-akyat mo, we're gonna ask for more stories and we're gonna ask more questions. Yeah. Well, you have to ask kasi kami bukas May pasok kasi kami bukas Oo Nga pala, gabi din But you have to ask the right question para lumabas ang tamang sagot. Yeah. Ayan. Paghahanda which means we will do more research as much as we can. Ayan. Kala ko alam nyo That's why I blurted it out.
Pero yung pala, Hindi, I exposed a little bit too much. Hindi kasi ito, yung mga, syempre, yung ikukwento natin, yung pwede niyong ikwento, di ba? Syempre, ako, yung mga personal na conversations naman natin, hindi ko naman yan ikukwento di ba? Syempre, iba yung personal conversations, iba yung pwede nating i-share sa public sphere. Di ba? So at least ayan, di ba? Para rin hindi tayo lahat na... na sinabi sa inyo is it's public matter. Lahat yan. Pero to what extent, siyempre, it's to how deep your question is. Di ba? I mean, the conversation is there and I will, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo Yun lang, pag tinanong niyo yung proper question, sasabihin ko sa inyo ang tunay na answer. Oh, yeah. Yep. But I appreciate it, guys. Diba? Okay, so sa susunod yan, Tatay Jerry. Sa susunod yan. Yan, sige. Yan ang ano natin. Nanotice ko lang hindi mo natin next time. Pero, nanotice ko lang hindi mo nakilala yung kalbo. Hindi, YouTube channel mo kasi ito Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam yung YouTube channel mo Yung nag-uusap tayo kasi sa Facebook No, nagkausap tayo last time dito rin sa LS mo. I told you na papakilala ko papanin ko si Rachel, iano ko sa iyo, hindi. Yeah. It was kalbo also. Pero ngayon nilagyan ko ng Pilipinas. Okay. During that time you were in Cebu yata. Okay. Yeah. Naalala ko yun. Parang nasa Cebu nga kayo nun. Yeah. Tinanong ko nga, sino to So sige, yung susunod natin dyan. Yeah. Alrighty. Yan, medyo yan, baka di ko na naalala yun. Pero Tatay Jerry, thank you so much for your time. We appreciate you. Thank you. We appreciate all the stories. We'll ask more next time. Yes. Thank you for coming up. Sa susunod ulit, Tatay Jerry. We'll see you. Okay, mga brad. I will see you later. Thank you, sir. Bro JC. I will see Thank you, Tatay Jerry. Bye-bye. Have a good one. Bye. Have a good one. Okay. Grabe yun. Ayan, that is Tatay Jerry. Tatay Jerry Marcial. Medyo crazy. grabe po yung mga shinare niya. Medyo kailangan lang. Yung iba mga shinare niya were... sinabi niya. Yung iba mga shinare niya were initially rumors that have been going around, pero apparently he was there to vouch for those information. Wow. Crazy. Follow us on social media. Mag-subscribe na kayo. Yes.